Isang magandang umaga po muli sa inyong lahat. Latest weather update po tayo ngayong araw po ng Miyerkules, January 10, 2024. Pero bago tayo magpatuloy mga kaibigan, pa-like and subscribe naman po and pahit po ng notification bell para ma-update ko kayo mamaya sa mga susunod na latest weather update natin. So as of now, ang hypnosis po natin ngayong umaga, northeast monsoon pa rin po ang nakakaapekto sa ilang bahagi po ng northern at central Luzon. Eastern lights naman po ang nakakapekto naman sa ilang bahagi rin ng ating bansa. So as of now, patuloy pa rin po nating minomonitor or binabantayan ito nga pong dalawang active LPA dito sa may bandang Kanluran. Makikita nyo naman itong dalawang bilog na kulay violet na yan, namataan po natin yan. Nung una, mga cloud cluster lamang yan na nabuo bilang active LPA, pero as of now, malayo naman at walang direktang epekto sa ating bansang Pilipinas, pero syempre hindi po natin yan pwedeng babayaan, dapat bantayan pa rin natin yan. So tuloy-tuloy po tayo ngayon sa area po ng Northern Mindanao, Caraga, Davao Region at Southern Leyte, ang panahon po dyan ngayong hapon hanggang sa gabi. So yung umaga hanggang tanghali mainit, pero pagdating po ng hapon sa gabi, may mga kaulapan po tayo, maulap na panahon ng posible pong maranasan. Dala po yan ang sinatawag natin na eastern lays. Mag-ingat po kayo sa banta po ng rainfall shower, mga thunderstorm. Posible rin magkaroon ng isolated rainfall shower at patuloy na pag-ulan. So mag-ingat kayo sa banta po ng pagbabaha at landslide sa matataas na area. Sa area naman po ng Cagayan Valley at Aurora, maulap din na panahon ng mararanasan dyan ngayong hapon hanggang sa gabi. Pero sa umaga, tanghali posibleng maging mainit ang panahon pero huwag kayong pakampante. Pagdating ng hapon, posibleng magkaroon ng mga light rains o mahinang pag-uulan naman. Dala po yan ng northeast monsoon. Wala naman masyadong pinag-iingat pero maging handa pa rin anumang oras. Sa area naman po ng Ilocos Region, Cordillera at ilang bahagi po ng Central Luzon, maulap na panahon din ang mararanasan dyan na meron nga po mga isolated light rains, mahinang pag-uulan lamang, pero dapat maging handa at bantayan pa rin natin. Dala po yan ng northeast monsoon. So yung manda pong mga nasa banggit po na lugar, mag-ingat pa rin kayo sa banta ng pagbabaha at yung landslide prone area sa matataas na lugar. So dito naman po tayo dumako sa Metro Manila at ilang bahagi po ng ating bansa. Maulap din na panahon ng mararanasan o posibleng maranasan pagdating ng hapon at posibleng magkaroon po ng mga rainfall shower, thunderstorm pagdating po ng sa gabi. So may nabantayan natin yan within 2 to 4 hours, dapat maging handa po kayo yan. Posibleng magkaroon po ng pagbabaha sa mababang area dyan sa Metro Manila, so maging handa kayo dyan. Linisin na yung mga estero, mga kanal, siya po nagiging main cause ng pagbabaha. Mag-ingat din po yung mga landslide prone area kapag nagkaroon po ng severe thunderstorm o yung malakas po na hangin yan may kasamang pag-uulan. Tulad na aking sinasabi, mas delikado pa nga ang mga localized thunderstorm kung ikukumpara natin sa mga typhoon or mga super typhoon. So maging handa kayo anumang oras. Wala naman tayong binabantayan na bagyo. Posible sa susunod na mga linggo ay pumasok itong sinasabi natin na unang bagyo ngayong 2024 na tatawagin nga pong Bagyong Kabayan. So paalala ko lamang po sa inyo mga kaibigan, know the weather before you go para handa kayo lagi or tayo sa lagay ng panahon. Magdala ng payong, jacket o kaya naman po kapote. Panlaban po yan sa malakas na pag-uulan in case tayo ay talagang makaranas ng pag-uulan. Patuloy ko kayong i-update mga kaibigan, and please don't forget po to like and subscribe for more weather updates sa ating channel. Maraming salamat po sa inyong lahat.